Yo guys, what is up? This is Goro and welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is another play to earn project. And syempre, sa mga play to earn ngayon, karaniwan nasa Ronin blockchain. So this one is also from Ronin blockchain and this project is called Age of Farming. Syempre, before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi man ako financial advisor. And at the same time, hindi rin ako affiliated sa project na i-review natin. And syempre, hindi rin sila SEC-registered. And lastly, always do your own research before doing anything else na related sa crypto. Kasi anything that's related to crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo sa video natin with Age of Farming. So yun guys, before dun sa mismong game nila, gusto ko munang pakita syempre yung social nila or yung Twitter nila. As you can see, meron pa lang silang 962 followers. And if I'm not mistaken, around mga 3 days ago pa lang nag-start or 4 days, itong si AOF or Age of Farming. And by the way guys, kapag nag-search kayo sa YouTube, baka may makita kayo ibang mga video about Age of Farming. So yun yung dati nilang project and dati nag-launch sila sa Wax blockchain. So if ever medyo matawag ka na sa play to earn game or mga NFT games, si Wax blockchain is isa din sa mga hype na blockchain dati when it comes to play to earn. And yun nga, ang token nila is 3 dito, Pero madali lang naman, ma-explain ko naman sa inyo mamaya. And actually, kakaaral ko lang kung paano laro ito. And syempre, thank you sa community nila. And syempre kay Picoy, kasi siya yung nagturo sa akin kung paano laruin itong si Age of Farming. So, unang-una guys, is kailangan natin ng tools. And pwede tayo makabili nito sa marketplace. So, either sa Ronin marketplace or sa OpenSea. So, meron silang tinatawag na historian. So, hindi yan tool, pero mamaya explain ko sa inyo kung para saan. And itong medallion. Tapos, itong small tool pack, medium tool pack, and big tool pack, may iba't iba siyang laman na tools. Ayun, iba-iba yung presyo nito guys, depende sa marketplace, sa OpenSea, and sa Ronin marketplace. So, check nyo na lang parehas. Lahat ng link, syempre, ilalagay ko na lang sa ating description box. So, for medium tool pack, yun yung meron ako right now. Ang last nito na nabili sa OpenSea is, check natin kung magkano yung huling sale nito para makita natin yung mismong presyo niya. So, 1 day ago, and ang presyo niya is around $100. So, yung tatlo kong tools is around $300 yung tool pack na meron ako. Pero check natin sa Ronin Marketplace kung same siya ng price. So, wala kasi mga nakalist guys. So, check na natin yung activities. Ayan, so yun, ito rin yung huling na, huling na benta. So, 198 RON or around $100. Pero yun nga, bago ko muna pala open yung mismong packs natin, i-discuss ko muna mabilisan itong white paper nila. Yung mga, I think, yung mga important details lang yung titignan natin. So, unang-una guys, is meron tayong mga dito, parang mga age. So, unang-unang age natin is yung Stone Age or Mesolithic. Tapos, Neolithic, Stone Age pa rin to. Pero yun nga, to be updated pa to, so hindi pa to live. So right now nandito pa lang tayo. Copper Age, sabi nila around Q4 of 2025, and so mangyayari yung update nila na to together with Abstract Chain. So magiging dual chain tayo dito. Bronze Age, TBA. Iron Age is TBA pa rin or to be announced. So ngayon dito tayo sa Mesolithic Stone Age. So check natin kung paano. So meron tayong tatlong token gaya ng sabi ko nung una. Wood, Stone, and Food. So, ito yan guys, nakalist na yan lahat. Stone, ayan, AOFW, and AOFS, meaning Stone, and AOFF, meaning Food. So, lahat ng token na yan is nakalist na. So, pwede mo siyang bilhin and magagamit mo siya in-game. So, para saan nga ba to? Yung wood is nagamit natin pang craft, build, at repair ng different structures. Tapos, pwede nga rin natin i-trade kasi nga token siya. So, stone naman natin is pang craft, pang build, and pang repair. So, tradable din siya. Food natin is tradable din. And pwede ito ma-transform into energy through cooking. So, mamaya papakita ko yung in-game. Pwede tayo mag-exchange ng food token into energy. So, guys, dun sa about resources natin, kailangan natin ng iba't ibang tools doon to farm those resources. So, meron tayong axe, meron tayong pickaxe, and meron tayong spear. Itong bow naman guys, I think hindi pa siya pwedeng i-craft pero check na lang natin siya in-game pero hindi pa natin to kailangan right now. So right now sabi nila ang gagawin pa lang natin is mag-ipon ng ating mga resources or mag-farm ng resources pero syempre pwede mo rin yung ibenta pero pagka binenta mo siya hindi ka makakasunod sa update nilang susunod which is kailangan mo rin yung mga resources para makasurvive ka. So sabi dito guys, lahat ng tools natin, lahat ng tools na nabanggit ko is merong durability
of 20 hours. After 20 hours of using those tools or farming, no, kailangan natin siyang i-repair. So, gamit din naman yung mga na-farm nating resources, pwede nating i-repair yung ating mismong mga tools. Tapos, yung gaya ng sabi ko kanina, yung food natin is pwede natin i-convert into energy with 1 to 5 ratio. So, I think 1 food is equals to 5 energy, no, if I'm not mistaken. Kasi medyo maraming energy ko right now. Ang energy ko right now from starting is 1K. So, lahat tayo is mag-start sa 1K na energy. And meron tayong maximum na 5K energy. And tandaan nyo guys, para makapag-deploy tayo ng tools is kailangan natin ng minimum of 1,000 energy. So, kapag meron ka daw 1,000 energy, pwede ka mag-deploy ng kahit ilang tools. After nyan, kapag bumaba na yung energy mo, for example, 998, hindi ka makaka-deploy ng tool. Kaya tandaan nyo yan. Nakalagay din dito na pwede tayo mag-claim ng rewards natin in-game, every hour, every 2 hours, every 4 hours, and every 8 hours. So, up to 20 hours siya, which is yung max natin sa mga tools na durability. Pero kailangan mo ng historian certificate and research medallion. So, kapag wala ka nito parehas, hindi ka makakapag 20 hours na max. So, I suggest mag-claim ka every hour kung kaya mo. Kung hindi naman masyado, every 4 hours. Or kung talagang medyo busy ka, every 8 hours na lang. So, now doon tayo sa mga tools. So, isa-isayin natin. So, sa tree logging, ito yung kailangan natin to farm wood. Tapos, as you can see, may iba't iba tayong rarity, common hanggang legendary. So, yung income nito, which is yung wood. So, for example, for common, meron tayong 5 wood na nafa-farm every hour. And energy cost naman niya is 3 energy kada oras. So, kapag magre-repair naman tayo ng mga tools natin, so, syempre, gaya ng sabi ko kanina, every 20 hours, kailangan natin siyang i-repair. After 24 hours of usage siya. So, for example, dito sa common axe natin, ang kailangan mo is 2 stone and 1 wood para ma-repair yung 1 durability niya. Tapos, kapag ka naman ika-craft mo siya, kasi pwede mo siyang i-craft guys, gamit yung wood and stone, kailangan mo ng 500 wood and 670 stone. Tapos, sa tool burn, ang meaning nito, for example, uncommon naman yung i-craft natin. Bukod sa wood and stone na kailangan mo rin mag-burn ng isang common axe. So, habang tumataas yung ating rarity, tumataas yung kaya niyang i-farm. At the same time, tumataas yung cost ng energy. Yung repair per durability, tumataas din. And yung crafting cost, for example, gusto mo mag-craft ng legendary, kailangan mo mag-burn ng epic axe bukod dito sa i-farm mo na wood and stone. So, dito naman guys, sa stone mining, pickaxe. So, parang same lang din siya. As you can see, ang pinakaiba lang is na farm nito is stone. Dito naman guys, same lang din. So, kailangan mo naman dito, or I mean, ang nafa-farm naman nito is food. So, ito yung ginagamit natin pang restore ng ating energy. Ito guys, yung leather hunting, wala pa to. To be updated pa to. I think dito siya sa Neolithic. So, abangan na lang natin. So, ito naman yung bow na kailangan natin na NFT. So, pwede rin naman natin siyang i-craft in-game. So, if ever ayaw mong bumili nito soon, I think magkakaroon sila ng sale nito. If I'm not mistaken, mag-ipon ka na ng resources pang craft nito. Pero yun nga, kapag gusto mo ng mas mataas na rarity, mag-burn ka pa rin ng iba't ibang bow. So, for example, gusto mo itong i-craft epic, kailangan mo na mag-craft ng common. Mag-craft ng uncommon, maburn mo yung common mo. Mag-craft ka ng rare, ibaburn mo yung uncommon. Mag-craft ka ng epic, i-burn mo yung rare. So, sobrang dali naman siya intindihin. Medyo nakaka-overwhelm lang siya sa umpisa. So, dito naman guys, sa tent and housing. So, to be updated pa rin to. Tapos, 6 workers kasi yung maximum natin right now. Lahat tayo. So, 6 tools tayo kada account. So, lahat ng account natin, 6 tools na yung kayang ma-deploy. So, I think yung mas maraming items dyan is mas marami silang hawak na account. Pero nga, kapag ka nag-update itong tents and housing nila or housing system, pwedeng mas tumaas yung capacity ng tools na pwede natin i-deploy or yung workers natin. So, seasons guys. So, may mga season dito and every week, nagpapalit tayo ng season. Hindi ko pa sure kung ano yung season natin right now. Pero meron tayong 4, spring, summer, autumn, and winter. So, dito sa winter, mas mataas yung energy consumption natin. Kaya dapat, bago mag-winter, makapag-ipon ka na ng maraming food. Kasi syempre, dahil mas mataas yung energy cost natin during winter, medyo asahan natin na mas lalakas yung demand sa AUF token natin, which is yung food. So, kaya siguro nagpapop din yung ating ibang mga token dahil syempre nagpe-prepare na rin yung iba. So, iba dyan is bumili na ng maaga tapos iniipon nila. Tapos dito naman sa autumn guys, ito yung final chance daw natin para makapag-prepare for winter, which is yung pinaka mahirap ata na season out of 4 seasons. So guys, after winter cycle lang naman yan, spring na.
Susunod-sunod yan. Una spring, summer, autumn, and then winter. So ito guys yung isa pa nila NFT, which is Historian Certificate. So hindi to tool, pero meron siya mga benefits. So magiging GTD ka sa mga iba't iba nilang mga upcoming na mints pa, no, if ever. And 100 pieces lang to. So sobrang ano siya, sobrang limited. Tapos 3 to 6% fees on withdrawals, random on every withdrawal. So meron siyang effect na ganito. Tapos meron siyang farm all na available. So I'm not sure kung ano to. Pero yun nga, yung mine natin, katulad ng sinasabi ko kanina, 8 hours lang yung maximum. Tapos after ng 8 hours, kapag ka hindi pa naka-claim, possible na medyo bumaba yung per hour mo. Kaya mas gusto nila mag-claim tayo every hour kung kaya nyo talaga. Pero kung hindi nyo kaya, every 4 hours, yun nga, every 8 hours pwede rin naman. Tapos kapag ka may historian certificate ka, up to 14 hours yung mismong maximum mo imbis na 8 hours. Tapos kapag ka merong kang research medallion, which is para na siyang historian certificate, pero imbis na 100 yung supply, 200 ng supply niya. Tapos, yun nga, for example, meron ka nito, historian certificate and research medallion. So, imbis sa 8 hours, kapag ka meron ka nitong dalawa, research medallion and historian certificate, up to 20 hours, yung pwede mong i-farm, tapos hindi bababa yung farming rate mo. So, yung oras na to kasi, ito na yung pwede na rin natin i-repair or kailangan na rin natin i-repair yung tools natin. So, yun. Kapag ka meron kang parehas, mas maganda yung benefits niya. And, nagbibigay rin to ng parang mga first come, first serve, as you can see, sa minting nila sa Stone Age. So, yung mga meron yan, sobrang paldo na kasi medyo mahal siya right now, yung nakita natin. So, tignan mo, instant sell niya is 200 RON, pero ang floor price niya is 630 RON. Sa research medallion naman, ang floor price niya is 80, tapos ang instant sell niya is 67. So, hindi ko sure kung magkano nila ito nabili dati nung una. Or I think, siguro iba dito, isa pa na nila through events kasi sobrang limited. I think, fin-favor talaga niya yung early supporters. Siyempre, sa early stages kasi ng project, doon yung pinaka-importante kasi i-build parang sila ng community. So, ito yung nagiging reward siguro nila. So, yun na, medyo mahaba yung ating video. And yun nga, tatry na natin mag-open. So, punta tayo dito sa mismong main website nila. As you can see, sa user interface nila, ito yung food, wood, stone, energy natin, RON, tapos yung capacity natin ng tools na pwedeng i-deploy or workers. So, ayan. Ang sabi ni Picoy, gagawin natin dito, select all, tapos select stake, tapos stake select. So, confirm natin to kasi syempre, meron tayong babayaran ng konting RONin lang na fee. So, hintayin natin, mag-confirm yung approval. So, yun guys, after natin siya i-stake, mapupunta siya dito sa stake. Ayan, as you can see. Tapos, pwede mo siyang i-select din. Pwede mong i-withdraw. Kapag withdraw mo siya, ibibenta mo siya. Pero kapag in-open mo siya, syempre, mawala na siya sa stake. So, ang gagawin natin, open na natin isa-isa. Yun, sana meron tayong epic. I'm not sure kung makakuha ng legendary dito, no? Or kailangan mo talaga siyang i-craft. Pero yun, good luck. Sana may epic man lang, no? Kahit isang peraso, guys. So, anime makuha nating tools kasi 2, 2, 2. So, kada medium pack is 2 yung laman. So, open natin itong una. So, yun guys, opening na siya. Medyo maganda yung animation niya. Suspense. Common ba yan pag gano'n? Kasi parang may common agad na ito. Minting pa siya, no? So, wait na lang natin. So, yun guys, no? Paldo, common. Bukod sa common, parehas pang axe. So, dapat kasi guys, ang gagawin natin dito, dahil anim siya, ang magandang i-deploy daw, sabi nila, syempre, 2 axe, 2 pickaxe, and yung isa pa nating tool, which is yung spear. So, 2 spear. So, ito, 2 axe. Pwede na yan. So, sana, medyo balance yung makuha natin. And by the way guys, mamaya may calculator sila dito. So yun, balikan ko kayo, meet ko muna to lahat. So yun guys, sa pangalawa natin, axe ulit siya. So malamang aalisin natin to or ibibenta natin or iti-trade. Ito naman guys, spear nakuha natin and rare siya. So medyo okay na yan. So yun guys, no, medyo malas tayo. Common na naman and axe naman siya, tapos stone pickaxe. Ayan, so common. So, check natin lahat ng tools natin. So, I think nandito siya sa stake. So, ayan. Right now, meron tayong 6 na tools. And, kulang tayo ng isa pang spear and isang pickaxe. So, balikan ko kayo kasi titignan muna natin kung paano gagawin natin discarte dito. Pabalikan ko kayo mabilis lang. Kukompute ko muna and ititrade ko muna iba para syempre mas maging balance yung account natin. So, yun guys. As you can see, nadagdagan yung NFT natin ng 2. So, meron tayong total of 8 NFTs and bumili ako ng stone pickaxe, or I mean, sorry, spear.
kasi kailangan natin ng isang spear kanina. Tapos stone pickaxe. So bumili rin ako para ito yung magiging simulation ng ating farming. So ito yung sinasabi kong website. So syempre yung link nito is ilalagay ko lang sa description box natin para hindi kayo maligaw. Pero nasa Discord naman nila lahat ng link na to. Pero yun nga, very useful siya kasi makikita mo dito yung simulation ng farming mo. And in case magkaroon ka ng negative dito, syempre babaguhin mo yung line up mo. So ako, ito yung gagawin nating line up kasi ito yung mga meron tayo. Tapos meron tayong dalawang sobrang stone axe, which is ibebenta na lang natin. Tapos ito, bala ko siyang palitan ng uncommon din para tatlong uncommon yung magiging ating line up dito and tatlong common. Pero yun, for now, ito muna yung gagawin natin. So, subukan natin mismo in-game. So, stake natin yung mga tools na gagamitin natin. So, yun guys, medyo zoom out natin para mas makita nyo. So, after staking yung ating 6 na NFT, so natira is 2 na lang. Ayan. So, next natin is punta tayo sa farm. So, click farm, tapos makikita natin yung lahat ng staked NFTs natin. Ayan. So, as you can see, pwede natin i-click yung start farming. So, click natin to, start farming. Ayan. So, start natin siya lahat, no guys. So, yun guys, no, as you can see, nakapag-start na tayo ng farming natin. And makikita mo dito yung mga reward na makukuha natin. Ayan. So, nandito siya, estimate natin. So, for example, ito 8 food. Tapos, ito 4 food. Tapos, ito is 5 stones. 11 stones. Dito is 5 wood and 5 wood. Tapos, may timer dito. So, pag natapos yung timer, makuha mo itong reward na to. Tapos, mag-accumulate yan kada oras. So, pwede mo siyang balikan after 1 hour, after 2 hours. So, kada oras pwede mo siyang balikan up to 8 hours. Gaya ng sabi ko, kung wala ka nung medallion tsaka nung historian. So, nabawasan din yung ating tawag dito, energy. As you can see. Tapos, ito is 0 out of 6 na siya kasi 6 lang yung pwede nating deploy per account. Kasi wala pa yung tent nila na feature. Which is kapag meron na tayong tent sa isang account, pwede tayo mag-deploy ng mas maraming worker or mga tools. So by the way guys, related doon, tinanong ko kayo na sa community nila kung pwede ka mag-multi-account kasi nga for now is hindi pa updated yung tent. So meaning 6 pa lang pwede nating gamitin na tools kada account. So wala naman daw problema if mag-multi-wallet ka dito or account. So if ever, baka hindi natin ibenta itong dalawang axe. Try natin mag-build ng isang account na 6 din yung NFTs. So, kailangan ko lang naman dito is 4 pa na items. So, puro common, pwede naman yun. Mas maganda para mas mabilis tayo maka-farm. Yun, balitaan ko na lang kayo if ever. So, based sa simulation natin right now, so nagbabago-bago yan. Depende sa price ng mga tokens natin. Itong 3 token na to. Ayan. So, gaya ng sabi ko, lahat ng link na importante is nasa description box natin. So, click mo lang ulit yung run simulation. Ayan, makikita mo. Ayan guys, medyo nag-iba siya. Nag-negative ito. So, I'm not sure bakit, no? So, kinulang tayo. Ayan. Pero, yung natin, total production natin revenue per day is $17.61. And pwede siyang mag-iba, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depending sa token price natin. So yun guys, so I think yun lang para kay Age of Farming. Actually, medyo mahaba yung video natin kasi gusto ko pakita sa inyo yung lahat ng process. Pero kung isipin nyo naman, sobrang dali lang nung game nila. Medyo complicated lang kapag tinignan mo kasi 3 yung token nila. Pero sobrang dali lang talaga nung game nila kasi 3 lang naman yung resources natin and lahat naman sila is kaya nating i-farm and nagagamit natin in-game. So yun, baka mag-build ako ng second account ko and babalitaan ko na lang kayo. I'll make sure to post it on all of my socials, kaya naman make sure to follow me on all of my socials. So syempre lahat ng link natin is nasa description box lang. Yun lang guys and see you sa atin next video. Ingat!